Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan itong nangyari po sa The Clones kanina. So, nakuha po na average score nitong si Daryl Shane Jandani ay 95 point something%. So, siya po yung pinakamataas ang score. And kanina nga po nang i-anunsyo na siya po ang grand winner sa The Clones. Grabe, sobrang na-shock po siya. Hindi po siya makapaniwala na siya po yung panalo. Gulat na gulat siya. At nakita nga din natin na napaiyak po siya, napaluha po siya habang kumakanta po siya doon sa closing po ng Itbulaga. Lumuluha siya mga Kadabarkads. Pero bago po ang labanan na nangyari po kanina, grabe po yung kanyang pagdarasal, pag-eensayo mga Kadabarkads, at pinaubayan niya na po sa Diyos yung laban na to. At tingnan nyo naman po yung naging resulta mga Kadabarkads. Sobrang deserve niya po ang spot na nakuha niya po ngayong araw po ng Sabado. Kaya naman sobrang dami pong naging masaya kanina. Ang dami pong nagsasabi na sa wakas ang Itbulaga tumama din. Sobrang happy po sila mga Kadabarkads kasi nga napakahusay namang talagang tunay nitong si Daryl Jandani. Sabi ko naman sa inyo ito yung mano ko at ito yung nakitaan ko talaga ng potensyal sa 5 naglaban-laban po kanina. And ito lang po yung hindi matanggap ng ilang mga Dabarkads natin at ilang mga netizen na talaga naman pong nag-abang kanina sa The Clones. Ito pong si MJ pumasok sa first spot, first runner-up, at itong si Beyonce pang second spot lang na siyang hindi po matanggap ng marami. Dapat daw po ang first runner-up ay si Beyonce at ang second ito pong si MJ. Kasi marami pong ligwak or sablay na nota ito pong si MJ. Kaya bakit to nangyari na mas mataas pa po ang average score nitong si MJ na 94 something percent, tapos itong si Beyonce nasa 93% lang. So yan po yung issue mga Kadabarkads at narereklamo ng ilang viewers natin kasi mas mahusay naman talaga itong si Beyonce kumpara dito kay MJ. But anyway, parehas naman silang magagaling mga Kadabarkads. Wala nga pong itulak kabigin kasi panay magagaling, panay mahuhusay. Pero isa lang po talaga syempre yung magwawagi na which is deserve nitong si Daryl Jandani. Kaya naman congratulations dito po kay Daryl na kung saan ay ka-boys or clone ni Miley Cyrus. At kinongratulate din po siya netong si Lucky M. Robles. Sabi niya, yehey, congrats Miley Cyrus clone, Daryl Jandani, the clone Itbulaga. And parang nagkasama-sama po ata ang mga The Clones natin dito po sa birthday celebration ni Jean Jordan Abina. Sabi niya nga dito, presenting The Clones Cuties. Andyan syempre si Lucky Robles, si Jerome E. Miklat, si Roel Carino, Princess Binyalon, Luz Biminda Piedad, Jean Jordan Abina, and syempre itong si Nas Poblete. So, nagkasama-sama sila mga Kadabarkads. So, napakaganda po talaga ng nabuong samahan ng mga clones contestant dito po sa Itbulaga. Until now, friends pa rin po sila. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong binahagi po ni Maine Mendoza sa kanyang Instagram story. Balit winning po si Maine Mendoza and si Julia Barreto ng shoes. Ayan po mga Kadabarkads, o makikita dyan Dior, GA Dior. Grabe, parang sobrang mahal nito mga Kadabarkads. At oo nga po pala mga Kadabarkads, meron pong isang netizen na nagre-reklamo na dapat daw ang winner po sa grand winner po dito sa The Clones ay si Beyonce. Bakit daw ginawang pang second spot?
So, parang gusto niyang ipagpalit si Beyonce dito kay Miley Cyrus, mga kadaber. Kasi naman po pwede yun. Kasi mga bigatin po ng mga judges yung talagang naggawa ng scoring dyan. Hindi tayo basta-basta, no? Yung sasabihin na papalitan itong clone winner, si Miley Cyrus dito po kay Beyonce. Hindi po. Nagkaroon po ng talagang masusi po na pagsusuri. Kaya po nila nakuha yung 93% and syempre yung 95%. Kung meron man pong pagbabago, dapat yun po si MJ at si Beyonce. First runner-up si Beyonce and the second runner-up si MJ. Yun yung dapat. Pero pagdating sa grand winner, wala po kaming reklamo kasi deserve talaga ni Miley Cyrus yung spot na yon. Next topic naman, pag-usapan natin mga kadaberkads ang tungkol dito sa isang noontime host na kung saan ay pinalitan di umano na endorser ng malaking food chain. Sino yan? Walang iba kundi po itong si Vice Ganda. Ayon kasi dito sa isang post, did McDonald's drop Vice Ganda as their endorser after Heart Evangelista shared a photo from their BTR shoot? So si Heart Evangelista na po mga kadaberkads, yung bagong endorser ng McDonald's. So, inalis na ba si Vice Ganda, mga kadaberkads? Sa akin talaga yung mga kadaberkads, hanggat may issue ang isang endorser, parang pinapalitan muna nila ng endorser yung kanilang brand. Kasi po, ayaw po nilang madamay mga kadaberkads yung kanilang business sa kaguluhan po na ginawa nitong si Vice Ganda. Kaya hanggat mainit pa po yung issue, aalisin muna nila si Vice Ganda, papalitan po nila yan ng ibang mukha. Katulad ng ginawa po nila ngayon, si Heart Evangelista na po ang bagong mukha ng McDonald's. Kasi ang McDonald's po naaapektuhan na rin po sa ginagawang pangboboykot ng ilang mga DDS. Meron pa nga pong case akong nababasa mga kadaberkads na ang liit-liit na po na kumakain sa McDonald's. Tapos parang mas marami pa sa Jollibee. Dahil nga po sa issue na yon. So syempre tayong bilang may business, gagawa tayo ng aksyon. Tatanggalin muna natin ang nagpapaapekto sa business natin at ganun po ang ginawa ng McDonald's mga kadaberkads. So ang saklap nun, 'di ba? Dahil sa iyong ginawang joke, ganito na po katindi yung magiging epekto, the point na alisan ka ng endorsement, 'di ba? So, pwede naman tayong gumawa ng joke pero wag sana yung merong masasagasaang tao tapos madadamay pa yung mga hawak mong brand, di sinong apektado? Hindi lang ikaw, kundi maging yung brand na iniendorso mo, yung show na kinatatayuan mo at kinabibilangan mo. So, marami po ang madadamay. Kaya dapat, bago siya gumawa ng joke na ganun, isipin niya muna kung meron bang mga masasagasaan, di po ba? So, anong say niyo dito mga kadaberkads? Please comment down below.